Alam kong marami nang nag-aabang na umandar na to. Kaya eto na yung pinale na mapapaandar ko na yung makina nito. Dumayo pa pala ako ng Mendez Cavite para mapaandar lang natin yung motor. Kasi alam ko nag-aantay na kayo kaya no choice na ako na i-convert na lang sa ibang motor. Akala kasi nung iba na napakabilis lang gumawa, hindi nila alam sa pyesa pa lang ay pahirapan na. Hindi ganun kadali o kabilis kapag pang sarili mo yung motor tapos ipapalit mo iba-ibang mga pyesa. Tama na ang paliwanag basta dumaan kami dito sa Don Julio, Parisan. Marami kasi ang nagsabi na masarap daw dito yung pares kaya binabalik-balikan. Hindi ito pagpo-promote, share ko lang, malay nyo dumayo kayo dito meron na kayong kakainan. Kasi konti na lang diretso na ito patungo sa Tagaytay. Balik tayo sa ginagawa natin na motor, nahahanapan natin ng pyesa. Bali inoffer pala sa akin ni Sir to, stock na rin daw to at ilang taon na ang lumipas. Kaya minamasid-masid ko kung tutugma ba sa ginagawa ko ng motor na halos isang buwan na ang nakalipas. Kaya sabi ko ay tutugma naman kaya isakay na agad natin sa sasakyan. Ang ganda ng offer sa akin ni Sir Roy dito na paandarin ko daw muna yung motor ko bago ko bayaran. Kaya shoutout sa'yo Sir Roy, sulit, sobrang maraming salamat. So ayun, naiuwi na natin itong big bike na isa na bandit body pero 400cc yung makina. So itong makina nito is kahawig nung binubuo natin ng RF400. So sa starter, ito yung starter niya, binaklas ko na. Diyan yun. Parehong pareho, tsaka yung cover niya dito. So parehong pareho sila. Ang pagkakaiba lang nila is itong head medyo alanganin tayo pero gawa natin ng paraan. Kasi nga meron tayo ditong carb. Ito yung carb na kailangan natin. Apat din na carb to. Ang problema lang is dalawa na siyang magkadikit. So 2 in 1. Ibig sabihin is 2 in 1 na siya. Pero apat pa rin yan. Apat din yung piston nito. Ang magiging problema lang natin is yung manifold nya. Iba yung design sa manifold, yung nakakabit sa atin sa RF400. Yung motor na to is halos taon na rin na naka-stock. Kaya yung mga wiring nito kinuha na, pinagpaputol na. Yan. Yung mga ibang wiring. Yan. Ito naka-convert na rin siya. Gawa natin ang paraan kung may kakabit natin tong head para maisalpak natin doon. Tsaka to. Ayan yung carb. No choice na ako, kaya ang mangyayari talaga is convert na ang gagawin natin. Mahirap kasi maghanap talaga ng parts ng RF400. Sa carb pa lang medyo nahihirapan ako. May nakausap na ako nung nakaraan, kaya lang 2 weeks na nakalipas, hindi na nagre-reply sa akin. So hindi ko alam kung scam or kung nang titrip na lang. So ito na lang yung gagawin natin. Ilalagay natin yung head nito doon sa binubuo natin. Tapos pati yung carb, kasi yung carb talaga nito is apat din siya, kaya lang 2 in 1. Nagkaiba lang sila is sa kabitan ng manifold. Kaya yung head nito ilalagay natin doon para mapaandar na natin yung motor. Alright. Kaya binaklas ko na agad kung ano yung mga dapat baklasin dahil alam ko ay excited ka na. Tinatawag ka na nga pero hindi mo iniintindi dahil gusto mo nang makita na umaandar na. At oo nga pala, pasensya na kung medyo natagalan dahil hindi rin makakilos dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya alam ko na ikaw na nanonood, nagkukulong ka lang sa kwarto mo na naka-aircon. Sana all may aircon. Baklas na natin itong cover ng head. So ayan, kung mapapansin nyo, parehong pareho mga tol. Kaya isasalpak na lang natin to. Ayan, ganyan din yung binaklas ko. Ganyan na ganyan. Ang naging ano lang neto is yung dito is may pataas para sa spark plug. So may naka-cover. Ito, ayan, open siya dito. Ito wala. Ayan, open siya. Ayan. Open yung sa spark plug. Pero halos parehong pareho. Doon na natin malalaman kapag sinalpak na natin to. Tapos itong carb. Isang buong head na isasalpak natin doon. Tsaka itong carb kasama na. Kasi iba yun sa kabitan ng manifold. Ayan o.
malapad siya masyado. Yung tornilyo niya dito, tapos dalawa sa ilalim. Kaya lilinisan muna natin tong carb. Salpak natin tong head para mapaandar na natin. Alright. Kaya binaklas ko na at ipapakita ko sa inyo para makita nyo rin na hindi ako pa petiks-petiks. Baka kasi sabihin nyo na hindi akong gumagawa, ako lang mag-isa at wala akong kapalit. Biyak ko na itong head. So ayan, halos parehong pareho yung sa head niya. Tapos itong makina is binaba ko na. Kasi ang hirap tanggalin dahil nga sumasabit dito. Kaya binaba ko na lang. Tinulungan ako ni Motorcycle Shop para maibaba kasi nga hindi ko kaya mag-isa. So hindi ko lang naipakita kung paano namin binaba kasi hassle kung magbibideo pa ako. Kaya ayun, binaba na namin. Tapos ito na yung ikakabit natin doon para kasi magkasya yung carb. Ayun yung carb. Tapos ito kasi yung manifold. Napakita ko sa inyo. Ito yung manifold niya. So 4 din yan. Kaya lang isang buo kasi siya. Tapos yung kinakabitan, isa lang, bali 3 tornilyo lang, 2 dito sa ilalim, isa lang dito. Hindi katulad yung pag-apat yung carb, 2 dito, 2 ganon. Ayan, so ito na yung ikakabit natin doon. Sa kuryente naman, kasi wala siyang CDI, wala rin tong CDI to. Nung nakuha ko to, wala rin CDI kasi pinagpuputol na nga yung wire. Ayan, putol-putol na yung mga wire niyan. Hindi ko alam kung anong ginawa eh. So putol-putol na yan kahit mapapansin nyo putol na yan dito. Kahit ito putol na rin. Basta lahat ng kuryente pinagpuputol na nila. Tapos ito yung gagawin natin. So nakita nyo is 2 pulser. Itong 2 pulser na to, ito yung gagamitin natin na kuryente. Kukonvert natin siya sa 4-pin. Kaya antayin nyo kung paano mag-convert ng 4-pin na ito. Mapaandar lang natin yung makina. All goods na lahat. Alright. So ayun mga tol, ito na yung gagawin dapat natin. So carb na lang yung kulang nito, tsaka starter. Ang problema, wala tayong makitang carb tsaka starter. Kaya ang gagawin natin, baklasin na lang natin ulit itong head. Tapos ikakabit natin yung nandoon na head. Kailangan mapaandar natin to. Tapos kailangan din kasi talagang palitin yung head nito kasi nga yung mga manifold nito talagang kinalawang na. Ayan, kung mapapansin nyo yung mga tornilyo, yung iba putol na. Tapos ayun, ito ang hirap na talagang tanggalin. Ginawa ko ng remedyo to. Nilagyan ko lang siya ng epoxy yung gilid. Katulad nito, ayan. Para hindi siya sumingaw. Pero kailangan na natin palitan. Halos parehas naman mga yung bitak-bitak na rin May problema na talaga yung head nito. Kaya papalitan na rin natin para mapaandar na natin. Kaya binaklas ko na agad yung head para maikabit na natin yung ikakabit natin na bagong head at pati card para mapaandar. Kaya habang binabaklas ko, meron dumating si Boss Alvin, meron siyang katanungan. Sira yung pan. Tinatanong niya sa akin kung anong kahalagahan ng pulser sa motor. Siyempre meron tayong konting kaalaman kaya isi-share natin kung ano yung ating nalalaman. Pulser yan. Ano ba ng pulser? Pag gumaan yung magneto, kung walang lalabas yung kuryente. Pag dumikit na ganyan, dadaan kasi yung magneto mo. Hindi ako yan, okay lang ba? Oo. Pag lumasad ng sobra. Pag dumikit yung ano yan, yung magneto, makikita mo parang mayroong parang sa ibabaw. Yun, pag sumayad dyan na ganun, doon maglalabas ng kuryente. Doon mahaba yun, ganyan mahaba. Hindi dire-diretso yun. Ha? Dire-diretso. Hindi, merong, mabilis. Meron siyang mahaba ng konting ganun, tapos putol na. Pero para ano mo yung sa kanyang balancer. Kaya ganun kahaba yun, yun yung time na ganun kadami yung putok ng tapos pag nawala, pag lumampas na yun doon, mawawala na yung yung kuryente. Pag dumaan ulit, kasi kaya nandun yung timing yun para pagbukas pag hatak ng piston magkakaroon yun ng gas tapos pag dumaan ulit so ayun, nabiyak na natin itong head. So ayan na yung natira yung block tsaka piston. Ikakabit na natin dito yung bago natin na head, yung binaklas natin sa isang big bike din.
So para mapaandar na natin to. Kaya nung naikabit ko na yung head, tiniming ko na para mabilis natin mapaandar. Hindi ko na ituturo sa inyo kung paano mag-timing dahil naituro ko na sa mga luma akong video. Ito na yung carb. Isasalpak na natin. Tsaka itong starter. So ito yung starter nya. Yan, ikakabit na natin. So yung may problema na lang tayo, ito yung tatanggalin natin to. So pero subukan natin kung kaya natin baklasin kasi ito papalitan natin para ma-convert natin sa 4-pin CDI. Nabuo na natin yung makina. Meron na tayo dito dalawang 4-pin CDI. Ito na ikakabit natin para magkaroon na ng kuryente at mapaandar na natin. Kaya kinabitan ko na agad ng 4-pin CDI para mapaandar na natin. Excited na ako. Sana mapaandar na natin para sulit ang inyong pag-aantay. Salpak na natin yung dalawang 4-pin CDI. Kaya matitesting na natin kung aandar. Ito yung gagamitin natin na baterya. Siyempre hindi yan naandar kung hindi natin lalagyan ng gasolina. Kaya lagyan na natin ng gasolina para mapaandar na. Kaya paglagay ko ng gasolina, ano pang iniintay? Start na agad yan. Ayaw mag-start. Patay. Ayaw lang palang dumaloy ng gasolina kaya start na agad yan. Apakaangas! So yun, umaandar na yung makina. Ang problema ko na lang dito is yung manibela. Sobrang tigas. Ayaw talagang gumalaw. So kinalawang na to. Kaya babaklasin natin to lahat. Ayusin natin. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat!